my beloved Boss Mike Severa. Ang bahay at lupa na ito sa San Juan City. Dalawang bahay at lupa sa Margarita Village sa Davao City. Oh, yan mga kababayan, oh. Oh, ang dalawang yan, ang ganda ng bahay, mga kababayan. Bahay pa lang, mga kababayan, parang simbahan na, oh. Di ba? Oh, kita niyo yan, mga kababayan, bahay, oh, dalawang bahay daw yan. Oh, ano pa yung isang bahay? Oh, ano pa yung isang bahay? Ang bahay at lupa na ito sa San Juan City. Dalawang bahay at lupa sa Margarita Village sa Davao City. Grabe, mga kababayan, ha. Kita niyo, dalawang bahay siguro, tag-isa ng asawa. Oh, ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Delicioso. Oh, tuloy. Mga lupain sa Galera de Oro Subdivision sa Davao at sa Woodridge Subdivision sa Davao City din. Nako, grabe, mga kababayan. Dami pala eh, daming lupain, daming ari-arian. Oh, wag natin ipakita, baka makopyright tayo nito. Maselan kasi ito eh. Oh, tuloy natin. Pakinggan nyo. Ilan lamang ito sa may 35 mga bahay at lupain na nakapangalan naman kay Presidential Candidate Rodrigo Duterte at kanyang mga anak na sina Mayor Inday Sara, Vice Mayor Paulo at Sebastian Duterte. Grabe, ayon kay Senador Antonio Trillanes, ang daming lupa, ang daming mga ari-arian. Oh, tuloy. Bukod pa ito sa malalaking perang nakadeposito sa bangko ng magkakapatid na Duterte. Sa listahan na pinakita ni Trillanes, meron namanong 74 million pesos na transaksyon si Sara mula 2003 hanggang... Grabe, mga kababayan, kay Sara, mga kababayan, ha, 2003, 2003, mga kababayan. Yung iba siguro hindi pa buhay dyan. Kabata-bata pa lang ni Sara na, mga kababayan, ha. Oh, 2003, mga kababayan, 20 anyos lang mahigit yan. Oh, pero mga kababayan, kita nyo naman ang pera, siya edad na, parang edad ni Kitty, abay meron ng milyones. Nung araw, yung ganyang karaming pera, napakarami na yan. Sobra-sobra na yan. Oh, di ba? Oh, nung ano pa lang yan, mga kababayan, ha? Hindi pa mayor si Sara niyan. Oh, tuloy. Hanggang 2015 sa iba't ibang bangko sa Davao at Kamaynilaan. 74 million pesos din umano kay Paulo mula 2007 hanggang 20... Nako, mga kababayan, kay Paulo Duterte naman, 74 din. Oh, magaling si Digong. Oh, parang sinasabi niya, ating kapatid, ang bilin ni Itay, hatiin ng ninakaw, pati na ang kurakot. Di po ba? Pantay-pantay, mga kababayan eh. Yung mga anak, napansin nyo ba? O, tingnan nyo ha. Kay Sara Duterte, 74. O, kay Paulo, 74 din. 74 million. Aba, napansin nyo ba? Parehas ang numero nila. Magaling din yung ama. Pantay-pantay ang pagmamahal sa anak, mga kababayan. Kung 74 million sa iyo, 74 million din sa siya isa. Kay Baste kaya, mga kababayan, kay Baste. Magkano kay Baste? Baste! Magkano sa'yo? Tag 74 na yung dalawang yung kuya mo at ate mo. Sa'yo, magkano? Magkano, Baste? Kaso 14 at ayon pa kay Trillanes, may 67 million pesos na transaksyon si Sebastian. Nako, mga kababayan, kay Baste, 67 million lang. Lugi siya ng mga 7 million. Mga ganon, mga 6 million, Diba? Oh, pero dikit pa rin. Dikit pa rin yan. 74, 67, 74. Mas bata si Baste. Parang pare-parehas pa rin yan. Kumbaga sa round off nyo na lang. Diba? Oh. Grabe, mga kababayan. Ibang klase. Pare-parehas. Nalugi lang ng konti si Sebastian. Kay Kitty kaya magkano? Tandaan nyo, mga kababayan. Ito, tandaan nyo. Ito ho ay panahon pa nung 2003. Matagal na ho ito na na pera nila. Panahon pa na naging mayor si Digong. Mayor pa lang si Digong, mga kababayan.
may hawak na silang maraming pera na hindi maipaliwanag kung saan galing. Tuloy. Mula 2003 hanggang 2014. Kailangan ipaliwanag ito. Ayan na. Ayan na ang idol ng masa. Ito na mga kababayan ang idol ng masa. Si Trillanes, mga kababayan. Ha? Tuloy. Ng pamilyan Duterte, ng pamilyan kailangan ipaliwanag ito ng pamilyan Duterte dahil itong deposit ng April 1st, hindi mo masasabihin na ipon nila Correct, mga kababayan. Hindi nyo masasabi na ipon nila yan Napakagaling naman. Sino sa inyo ang makakaipon yan? Unang-una, aminado sila, wala silang negosyo. Meron, Boss Mike. Sa munisipyo. Sa munisipyo, ang negosyo nila. Kita nyo mga kababayan. Along, kita mo to? Idol namin to ngayon. Kasi on the same day, yung tatlo magkakapatid, hinulugan ng tag 20 million pesos. Grabe, no? Tatlong magkakapatid, pantay-pantay talaga. Tag 20 million daw yung hinulog. Tag 20 million, ibig sabihin, pantay-pantay kayo, it's just me, totoo daw yan. Kita nyo, pantay-pantay kayo para hindi kayo, mag-away-away. Diba? Tama naman yung pagmamahal ni Digong sa mga anak, pantay-pantay talaga. Galing yan sa kaban ng bayan. Katas ng pulburon. But ibang bangko to. There's no way na capable sila to come up with this huge amount. Totoo yan, mga kababayan. Wala hong paraan para magkaroon sila ng ganyang napakaraming pera. Saan galing? Tama naman si Trillanes Saan galing? Ngayon malalaman na natin yan. Pag na-freeze na yung mga ari-arian ni Digong, malalaman na ho yan. Kung kani-kanino ang galing, saan galing, sino nagdeposito, paano nagkaroon, malalaman nyo, matitrace kasi yan mga kababayan di po ba? Puntaan natin si Cheese Escudero. Yan mga kababayan yan yung pinagtatanggol ninyo. Tuloy. Una, pakinggan natin si Cheese mga kababayan. Pasok. hindi. Una, mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC, Okay. hindi mga dayuhan. Okay? Pilipino rin ang nagdesisyon. Sabi nga ni Secretary Remulla, hindi ba, na gawin ito. Wala namang dayuhang nang himasok doon. Wala namang pending na kaso dito laban kay dating Pangulong Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction yung Pilipinong huwes na magpasya sa kasong ito at binasa natin sa dayuhan. Tama. Dahil nga walang pending case. Ironically, if you go by comparison, sa kaso naman ni Congressman Tevez, may kasong pending dito. Kinukuha natin siya mula sa Timor-Leste para harapin yung kaso dito. Kasi may pending na kaso dito. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang pending na kaso dito para harapin niya. At yun ang piniling venue ng mga biktima at nagrereklamo para makakuha sila ng hustisya. So, wala akong nakikitang pag-agaw, ika nga, ng jurisdiction ng korte sa Pilipinas kaugnay sa issue at bagay na ito. At sang-ayon sa batas din na umiirol sa atin, na sinight din naman sa hearing, pwedeng dalhin ang sino mang akusado, Pilipino man o dayuhan, sa International Court kaugnay ng crimes against humanity ng mga individual. Yan ay batas pa rin na umiiral sa ating bansa. Lalo na kung wala namang kasong dinidinig dito at wala namang pending na kaso dito laban sa kanya na pwede sanang pagpasahan ng isang Pilipinong huwes. Kita nyo? Kung ano yung paliwanag ni Cheese Escudero, yun din yung paliwanag ko. Parehas kami ng paliwanag nito mga kababayan Ngayon, balikan natin ano sabi ni Cheese? Hindi. Una, mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC, hindi mga dayuhan. Pilipino rin ang nagdesisyon. Sabi nga ni Secretary Remulla, hindi ba,
na gawin ito. Wala namang dayuhang nang himasok doon. Oo nga. Wala namang pending na kaso dito laban kay dating Pangulong Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction yung Pilipinong huwes. Kita nyo, wala tayong tinanggalan ng karapatan. Hindi natin tinanggal yung karapatan ng mga huwes, yung mga korte dito sa Pilipinas kasi wala namang kaso rito. Di po ba? Buti sana, pwede na sabihin nila, may kaso ditong nililitis. Sino? Para kay Digong. Bakit nyo kukunin? Ba't ayaw nyo rito sa Pilipinas? Kaya nga pinipilit ni Digong, kasuhan nyo ko dito. Kasuhan nyo ko. Hindi kinasuhan mga kababayan kasi alam nila na may kaso ka sa ICC. Kapag kinasuhan ka namin dito, magiging magiging dahilan pa para hindi ka mapunta ron eh. Kita nyo? Napakasimple lang kaya lang mahina nga sila. Kung ako kay Digong, turuan ko na kayo ha. Kung ang ginawa ni Digong, kahit na sana nagpa-sampa ka na lang kahit sino dyan, diba? Kasi alam mo naman na gawa-gawa lang. Gawa-gawa kayo ng kaso, sinampan nyo sa korte. Di sana, meron kayong magiging alibay. Hindi naging busy sila sa kakapanira kay Pangulo paano yon? Wala kayong ginawa kundi siraan si Pangulo. Hindi kayo nag-isip patungkol dito sa kakaharaping kaso sa ICC. Tapos isisisi nyo kay Pangulo. Ayan, ang nangyari. Tuloy. Na magpasya sa kasong ito at pinasa natin sa dayuhan. Dahil nga walang pending case. Ironically, if you go by comparison, sa kaso naman ni Congressman Tevez, may kasong pending dito. Kinukuha natin siya mula sa Timor-Leste para harapin yung kaso dito. Correct. Kaya naman natin kinukuha kasi nga may kaso. Kung sana may kaso sana rito, si Digong. Halimbawa lang mga kababayan, halimbawa etong si Garma o kaya si Mocha na lang, di ba? Kung si Mocha nagdemanda, halimbawa dinimanda niya si Digong ng panggagaasa, halimbawa lang po. O di may kaso rito na kailangan panagutan ni Digong dito. Kaya pwede natin sabihin na wag niyong kunin dahil may kaso dito, hindi pa natatapos. Tapusin muna namin yung kaso rito bago siya mga kababayan, bago niyo kunin. Diba? Walang nakaisip ng ganun, mga kababayan. Lahat sila busy sa kakapanira kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi may pending na kaso dito. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang pending na kaso dito para harapin niya. At yun ang piniling venue ng mga biktima at nagrereklamo. Correct. Yun ang pinili nila Diba? Yun ang pinili ng mga biktima doon. Kasi doon yung panatag sila na makakakuha sila na ang hustisya. Sa ICC lang sila umaasa. Diba? Japilola, thank you naman. Tuloy. Para makakuha sila ng hustisya. So, wala akong nakikitang pag-agaw, ika nga. Kita nyo? Walang nakikitang pag-agaw, pag-kidnap kay Digong. Ay bakit kanyo mga kababayan? Kita nyo, wala siyang kaso rito. Tapos ginagamit nila yon. Maliwanag na ha. Kasi yung mga DDS hindi maintindihan ng jurisdiction ng korte sa Pilipinas kaugnay sa isyu at bagay na ito. At sang-ayon sa batas din na umiirol sa atin, na sinight din naman sa hearing, pwedeng dalhin ang sino mang akusado, Pilipino man o dayuhan, sa International Court kaugnay ng Crimes Against Humanity. Kita nyo, dahil dyan sa Crimes Against Humanity, mga kababayan, kahit sino, dayuhan, Pilipino, kahit Igorota, Mangyan, lahat tayo, kapag ka nakagawa ng Crimes Against Humanity, tulad ni Digong, pwede tayong dali sa ICC. Dahil nga noon, sakop tayo at membro tayo nila. Ngayon, mukhang hindi na. Hindi na tayo membro, kaya, wala silang magagawa. Kapag hindi nakipagtulungan ang gobyerno, dahil hindi naman tayo sakop, wala silang magagawa. Kaya pagtsagaan natin yung mga korte natin dito
kung kayo ay may panlaban, may pangkuha kayo ng abogado, o may pangkuha kayo, pwede naman kayo kumuha ng PAW, dito nyo na lang ilaban. Eh noong mga kababayan, yung mga biktima ni Digong, wala hong ganong makukuha. Ito ba? Ganun lang ho kasimple eh. Hopeless yung mga biktima ni Digong. Kaya ang naisip nila, ICC na lang. Doon na lang dalhin lahat ng mga kagaguhan ni Digong. O, tapos. O, tapos sisihin nyo si Pangulong Bongbong Marcos pa rin. Nako. Ng mga individual, yan ay batas pa rin na umiiral sa ating bansa. Lalo na kung wala namang kasong dinidinig dito at wala namang pending na kaso dito laban sa kanya na pwede sanang pagpasahan ng isang Pilipinong huwes. So wala, mga kababayan. Wala na talagang pag-asa si Digong. Yun lang yun. Our beloved Boss Mike